Kayo, ano pangalan mo? Tess. Tess, pwede ka bang makausap kahit sandali lang? Ayan, sige, salamat, Tess. Alam mo ba, Tess, na meron ako isang bagay na hawak dito na nais ko na pansinin mo kung ano ang kakaiba sa aking hawak, Tess. Meron siya. Kulay po. Tama, Tess, no? Marami siyang kulay. At nakakita ka ba ng mga titik o letra, Tess? Wala po. Oo, tama. Ito, alam mo, ang tawag namin dito ay libro, walang sulat. O sa English ay wordless book. Pero alam mo ba, Tess, na kahit maliit o walang sulat ang aking libro, ay may natatanging kwento ito na haluin natin sa aking Biblia. Gusto mo bang marinig? Okay, sige. Pag-usapan natin, Tess, ang unang pahina at ito ay ginto, tama, Tess. Sa pag-ginto ang nakikita mo, ano ang unang naiisip mo? Alahas po. Yes, tama, alas. Pero alam mo, Tess, kapag ako nakakakita ng ginto, unang mo naiisip ay langit. Because in heaven, there are streets of gold. At sa langit, doon nakatira ang ating Diyos, na kung saan siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang buwan ang bituin, ang araw ay nilikha ng ating Panginoon. Yes, mahal ka bang magbigay sa akin ng halimbawa na nilikha ng ating Panginoon? Mga puno. Mga puno. At alam mo ba, Tess, na ang espesyal na nilikha ng ating Panginoon ay ikaw at ako. At ang ating Panginoon o ang ating Diyos ay pag-ibig, dahil sabi sa John 3:16a, Tess, marunong ka na bang magbasa? Opo. Sige, basahin mo nga yung aking Bible, Tess. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Okay, sabi dito, sangkatauhan. So, ibig sabihin, Tess, ang tinutukoy dito ay tayong lahat na nilikha ng ating Panginoon ay mahal niya. At ang ating Diyos ay banal dahil siya ay walang bahid ng kasalanan. Ngunit alam mo ba, Tess, na may isang bagay na makapaghihiwalay sa atin, sa relasyon natin sa ating Diyos, at ito ang pag-uusapan natin sa pangalawang pahina na tatanong ko sa iyo, ano naman ang kulay na ito? Itim po. Tama, itim. Sa Ingles lang. Pero alam mo ba, Tess, na ang tawag namin dito ay dark o kadilimang pahina. Dahil tayo ay nabubuhay pa sa kadiliman dahil sa ating mga kasalanan. At yung sinasabi ko sa'yo kanina na makapaghihiwalay sa relasyon natin sa ating Diyos ay ang kasalanan. Ano nga ang kasalanan? Hindi yung mga bagay na sinasabi, iisip at ginagawa na ayaw ng ating Panginoon. Okay, Tess, na may naalala ka ba o naniisip ka ba ng mga bagay na sa palagay mo ay ayaw ng ating Panginoon? Opo. Pakikipag-away. Tama, pakikipag-away. Sige, magbigay ka pa ng isa. Pagsisinungaling. Tama, pagsisinungaling. Tess, may nagturo ba sa'yo pakipag-away at pakipagsinungaling? Wala. Oo, wala. Pero nagagawa natin ito dahil tayo ay likas na makasalanan. Dahil, sabi sa Romans 3:23, yes, makikibasa mo sa pagkakas. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang maaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes, tama. Pag sinabing lahat, Tess, walang exemption. Si mom, si daddy, si lolo, si lola, tayong lahat ay nagkasala. At tayong lahat ay hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, may punishment ang kasalanan at ito yung pagkakawalay natin sa relasyon natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, Tess, hindi lamang ngayon yan, kundi habang magpakailanman. Okay, kahit na tayo ay wala na dito sa mundo, Tess, kung hindi natin tatanggapin si Jesus, hindi pa rin natin siya makakapiling. Okay? At alam mo ba, Tess, na may magandang plano sa atin ang ating Panginoon sa iyo, ang ating Panginoon, upang hindi ka na maparusahan sa iyong mga kasalanan. Dahil sinabi natin kanina, may kaparusahan ang kasalanan. At ito ang pag-uusapan natin sa color. Ayan. Anong kulay ito? Ayan. Pula po. Okay, pag pula, ano ang unang naiisip mo pag pula? Valentine's Day. Wow! Valentine's Day! Sige,
Hindi. Ano pa kaya? Bukod sa Valentine's Day, dugo. Tama, dugo. Alam mo ba, eksakto ang binigay mong halimbawa na ang pag-uusapan natin ay dugo, pero dugo ni Kristo. Alam mo ba kung sino si Kristo? Si Jesus Christ. Siya ay ang perfectong anak ng Diyos na walang bahid ng kasalanan. Ngunit, dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin, ay pinagkaloob niya ang kanyang buhay at ang kanyang dugo sa dahil sabi sa Hebreo, okay, 9:22b at 2, At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang pagkawalan ng mga kasalanan. okay, kaya ipinagkaloob ng ating Panginoon ang kanyang dugo upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At alam mo ba kung ano ang ginawa ng ating Panginoon? Siya ay pinako sa krus, ay namatay, tinilibing ngunit ng ikatlong araw. Siya ay nabuhay na muli at ngayon ay nasa langit na. Gaya ng sinasabi sa 1 Corinthians 15:3 and 5a. At dahil sa ginawa ni Jesus ay maaari na mapatawad ang iyong mga kasalanan. At iyon yung pag-uusapan natin sa anong kulay dito? White po. White, tama. Pero ang tawag namin dito is cleavage o malinis na pahina. So, sabi ko nga kanina, bakit hindi pa? Dahil may nais pang ipagawa sa atin ng ating Panginoon at iyon yung mababasa natin sa John 1:12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ibibigay niya ng karapatan ng anak ng Diyos. Yes, subalit ang lahat ng tumanggap. Nais ng ating Panginoon na siya'y ating tanggapin. Okay, Tess. Pag sinabi dito lahat, kasama ka doon. Okay? At Tess, pag naman ikaw ay binibigyan ng regalo mo, malapit ang magpasko, Tess, di ba? Ngayon, Tess, alam mo ba na birthday ko? Yan. Yan, nasipin. Okay, kapag ang Pasko, ay binibigyan tayo, nagpiprepare si Mami ng regalo na para sa iyo. Paano yun mapupunta sa iyo, Tess? Kapag ibinigay sa iyo ni Mami, paano magiging sa iyo talaga? Kinuha ko po. Tama, pag kinuha mo at inako mo, yun din ang nais ng ating Panginoon. Nais ng ating Panginoon na tanggapin natin siya, akuin natin sa Kanya, at makasama natin siya sa ating buhay. At sumampalataya, kaya ibig sabihin ay magtiwala at maniwala na si Jesus lamang ang makapag-aalis ng ating mga kasalanan at makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. At ano ba yung sabi niya? Tayo ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, this is a privilege test na para sa iyo lamang. Pag tinanggap mo at sumampalataya ka ay magiging anak ka ng ating Panginoon. So, Tess, meron akong isang tanong na nais ko na seryoso isang tanong na ibigay mo sa akin. Ngayon ba, Tess, ay naniniwala ka na na Jesus lamang makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan? Opo. At makapag-aalis sa iyo ng iyong mga kasalanan? Okay, dahil naniniwala ka, Tess, nais ko na manalangin tayo at sa pananalangin, Tess, ay may tatlong bagay kang sasabihin. Okay, una ay you tell God that you are sorry dahil tayo ay nagkasala kasi tayo, hindi tayo makatawaran dahil tayo nagkasala. Next is you tell God that you believe in Him, na naniniwala ka sa lahat ng ginawa ni Jesus para sa iyo, and you ask God for help. Pero bago tayo mapunta dun, Tess, ay nais ko muna na tanong sa iyo, baka kasi nakalimutan mo, Tess, kung ano yung pinag-usapan natin dito sa gold page. Yan po yung kung saan nakatira ang Panginoon o sa langit. Okay. Tapos, may nabanggit tayo na banal. Ano kaya ang ibig sabihin ng banal, Tess? Yung wala po siyang kasalanan. Yes, wala siyang bahid ng kasalanan. At itong dark page, ano pinag-usapan natin dito? Yung po sa kasalanan. Yes. Ito po ay mga bagay na ginagawa natin na ayaw po ng Diyos na sinasabi at ginagawa, sinasabi at iniisip. Sabi niya. Naalala mo ba, Tess, kung ano ang kakamusahan ng kasalanan? Opo, yung mahihiwalay tayo sa Panginoon at di po natin siya makikita. Yes. And dito sa red page, yung mga pinag-usapan natin. Ang Panginoong Jesus po ang namatay doon sa krus, yung kanyang dugo ay itinigis niya para mapatawad ng aming kasalanan. And Tess, ilang araw ba muli na buhay ang ating Panginoon?
3 days po. Ikatlong araw, maaari siya nabuhay. At dito sa clear page, ano nga yung pagtungkol sa John 1:12? Ano ba yung gagawin natin? Yan Gusto na po, tinanggap namin siya. Okay. Sabi niya, nanampalataya sa akin. Ngayon siya mapapabilang sa kanyang pamilya. Amen. So, ngayon, Tess, ready ka na bang manalangin? Sa pananalangin, Tess, mag-uumpisa ka sa Dear God or Heavenly Father at magtatapos ka sa In Jesus' name. Ready ka na bang manalangin? Okay. Okay. Panginoong Diyos, ako po ay nakita ko po na ako isang makasalanan at kayo po'y namatay para sa akin po sa krus ng Kalbaryo. At naniniwala po na yun po ay sapat na para po ako ay maligtas at kung kayo po'y mapapabilang sa iyong pamilya at ako ay nananampalataya ng pagdating ng panahon, makakasama ko po kayo doon sa langit na bayan dahil sa ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo na nagpatawad po sa aking mga kasalanan. Ito po ang aming sanodalangin, tinatanggap po kayo ng aming sarili para pagligtas sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, yes. Ngayon, kaninong anak-anak Sa Panginoon po. Kaya, paano mong nasigurado? Kasi pinangako po niya sa akin. Oo, tama. Para mas lalo kang makasigurado, Tess, ipapakita ko sa iyo kung bakit anak-anak ng Diyos. Okay, ibabalik natin sa John 1:12 at pinanatin natin ang pangalan mo, Tess. Si Subalit. Subalit si Tess na tumanggap at sumampalataya sa Diyos na ibinigyan si Tess ng karapatan maging anak ng Diyos. Ayan, congratulations, Tess. At dahil anak-anak ng Diyos, meron pa pinangako sa atin ng ating Panginoon, o sa iyo ang ating Panginoon. At ito yung mababasa natin sa Hebrews 13:5b and 6a. Ayan. Sabi sa 13:5b Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. at sa 6a, Ang Panginoon ang tumulong sa akin, hindi ako nagkakako. ayan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangako ng ating Panginoon? Hindi ka niya iiwan o hindi mo papayaan. Ibig sabihin, Tess, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, lagi mo nang kasama ang ating Panginoon. Kaya sa lahat ng circumstances, natatakot ka, may problema, malungkot, at kahit ikaw ay may sakit, ay hindi ka pababayaan ng ating Panginoon dahil kasama mo ang ating Panginoon. At sinabi niya doon sa 6a kung paano sinabi niya na ang tutulong sa iyo, ang Panginoon na tutulong sa akin, ay lagi niyang kasama ka na ipaisip niya sa iyo, Tess, na kung ano yung tama at kung ano yung mali, kaya makakaiwas ka na gumawa ng kasalanan. At dahil anak ka na ng Diyos, Tess, dahil sa ating Panginoon na mas makilala mo pa siya ng lubusan, at ito ang pag-uusapan natin sa green page. Okay, pag green test, ang nakita mo, ano ang unang pumapasok? Mga puno po. Tama, mga puno. Alam mo ba, Tess, na ang mga puno, maging ang mga damo, yan ay lumalago. Kaya nais ng ating Panginoon na hindi lamang natin siya makilala, bagkus tayo ay lumago pa sa Kanya. At ito yung mababasa natin sa 2 Peter 3:18. Subalit, sa halip, patuloy kayong lumago sa kinagandang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo at magkilala sa kanyang kalugatan. Ayan. So, nais ng ating Panginoon, Tess, na lumago tayo sa pamamagitan ng una ay dapat ay makitaan tayo ng pagbabago sa ating mga ugali upang mag-glorify ang ating Panginoon. Pangalawa ay nais ng ating Panginoon na tayo ay mabuting sa Kanyang salita. So, paano natin gagawin? Ito yung tinatawag natin grow. G-R-O-W. So, G stands for go to church and Sunday school. Yes, meron ka bang inatinag na Sunday school? Saan yun, Tess? Sa akin po doon sa Mabalangkat. Sige, Tess, ipagpatuloy mo lang yun, ha? Kasi sa ganung paraan ay mas makikilala mo pa ang ating Panginoon. R stands for read the Bible and pray. Tess, meron ka bang Bible sa bahay mo?
Meron po, maliit. May maliit. Sa iyo talaga yung test? Opo. Sige. Yung test, pwede mo yung basahin. Okay? At ilang taon ka na, Tess? 10 years old. 10 years old. So, Tess, encourage kita na magbasa ka ng Bible mo ng 10 verses per day. So, Tess, alam mo ba na tayo ay mag-uumpisa sa Mark. Ayan. Ang Mark ay pangalawang libro na bagong tipan. So, ako na kasi ay Mateo at ito ang Mark. And pag sinabi natin verse, yung maliit na numbers, yung malaki, yan ay chapter. So, maliit na numbers lang ang babasahin natin at 10 verses per day. And also, Tess, encourage kita mag-pray. Kasi sa pananalangin, ito yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. And, obey God's word. So, may mababasa tayo ng mga promises and commands ng ating Panginoon. Yung promises na yun, kailangan natin maniwala doon. And yung commands, yun yung kailangan natin sundin. And W is witness. So, kapag marami ka na at nakilala mo na ang ating Panginoon at tumikilos na sa iyo, paano ito i-share sa iyong mga kaibigan? To sila si Jesus. And ngayon, Tess, tapos na tayo. At mayroong nais na ibigay sa iyo. Ayan, tawag namin na instructs kung hindi mo basahin. Na kung saan pwede mo siyang basahin, this is all about Jesus din. At pagkatapos mo siyang basahin, pwede mo rin siyang i-share sa iyong mga kaibigan. Ngayon, Tess, bago tayo mag-iwalay, manalangin tayo. Okay, ngayon naman ay mananalangin ka na lang, Tess, kasi nakilala mo na ang ating Panginoon at susunod kita ng pananalangin. Okay? Salamat po, Panginoon. Ako po ay nagagalak na. Kung po ngayon alam ko na kung sino yung aking tagapagligtas, alam ko yung magiging kabahagi po ng pamilya niyo. At dalangin ko po ay lumago pa ang aking pananampalataya. Tuwagin sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po sa buhay ni Tess na nakausap ko siya Panginoon. At Lord, maraming salamat din po na nakilala ka niya at tinanggap ka niya. In Jesus' name, Amen.